Pagkarating nila Magnus sa San Juan ay saktong kasagsagan na naman ng malakas na pagbagsak ng ulan. Sabi naman ni Maris, "Maya-maya na tayo maglakad patungo roon kapag humina na ang ulan. Mukhang kahit pa magpayong tayo ay walang hirap pa rin na babalik ta rin ng hangin." "Oo, sige, doon muna tayo sa tindahan. Pakikipagkwentuhan lang ako saglit." Inabot ni Magnus ang dalawang payong na nasa may gitnang bahagi ng sasakyan at ibinigay kay Maris ang isa. Noong makababa ay naupo si Maris sa may upuan sa harapan ng tindahan. Si Magnus naman ay humarap sa tindera. Sabi agad ng ginang, "Sir, ikaw po pala ang may-ari ng sasakyan na yan." "Ah, opo." Ano pong pakay nyo rito sa barangay namin, sir? May iniimbestigahan po ba kayong krimen?" Actually, personal matter ang inaasikaso ko rito." Ganun po ba? Akala ko may puganti nang nagtatago rito sa lugar namin." "Wala pa naman. Pero kung sakaling mga ilangan ba ako ng impormasyon, matutulungan mo ba ako?" "Abay, oo naman, sir. Sir, ayos lang ba kung lumapit ka kaunti rito sa bintana? May itatanong kasi ako mahalaga." Wika pa ng ginang habang nagpapalinga-linga sa paligid. Lumapit naman si Magnus. "Ano po yun, ate?" Ganito kasi yan, sir. Hindi ka ba nag-iimbestiga ng mga patayan na may kinalaman sa kababalaghan?" "Paanong kababalaghan po?" "Halimbawa, gawa ng mga mangkukulam, manlalason o mga aswang." Actually po, kasama yan sa mga special assignments ko. Kaso, wala naman akong natanggap na report na may mga mangkukulam rito o manlalason." "Hindi manglalason o mangkukulam, sir, ang ibig kong sabihin. Isang albularyo. Pero, ang balibalita, silang buong angkan ay mga aswang. Mga laing asbo raw. Dito kasi, sir, meron kami nag-iisang albularyo, si Lolo Omeng. Pero duda kaming mag-asawa sa kanya. Kasi halos lahat ng ginagamot niya ay hindi naman gumagaling. O minsan kung gumaling man ay panandalian lang. Tapos biglang mawawala. Ang sabi, baka raw nag-ibang bayan lang. Pero nakakapagtaka yun. Kasi bakit maging ang pamilya ay tikom ang bibig sa totoong nangyayari? Tapos yung apo nilang si Onyo, 8 ang asawa, lahat magaganda." "Teka, ano naman pong kababalaghan roon? Gayuma bang tinutukoy nyo?" Tanong naman ni Magnus. "Hindi, sir. Mga babaeng hinawaan raw iyon ng pagkaaswang. Kaya napilitan na sa kanila na manirahan. Hindi nga asawa ang turing parang mga alipin. Kay gaganda pa naman ang mga babaeng nakukuha. Mukhang nagpapadami sila ng lahi. Kasi yung 8 dalagang iyon naman ang ginagamit nila para makapang-akit ng mga kalalakihan na dumadayo rito kapag panahon ng fiesta. Ang mga malalakas ang katawan o mga maskulado ay ginagawang kalahi. Tapos ang mga mahihina naman ay ginagawa raw pagkain." "Teka lang po bago po ang lahat, matanong ko muna ang pangalan nyo." "Ako si Marites, pero pwede mo akong tawaging Aling Tess." Aling Tess, paano nyo naman po nalaman ang lahat ng ito?" "Kasi sir, isa sa pamangkin ko ang nabiktima nila. Lalaki ang pamangkin ko. Tapos naawaan siya ng pagkaaswang. May kamag-anak kaming taga Masbate na bumisita rito. Kaya ayun, dinala nila roon dahil may albularyo raw doon na kayang gumamot ng mga nayayanggaw. Basta bago pa lang. Ayun, magmula noong gumaling ay hindi na sila bumalik rito. Kaya ikaw, sir, pogi ka pa naman. Mag-iingat ka sa mga patibong nila. Mga magagandang dalaga ang ginagamit nilang pain para siguradong hindi pagdududahan ng mga biktima." Ganun po ba? Maraming salamat po sa babala. Hayaan nyo,
paglalaanan ko minsan ng oras ang pag-iimbestiga sa kanila. Habang nag-uusap sina Magnus at Aling Tess, ay biglang natahimik ang ginang at titig na titig sa labas. Nakita ni Magnus na may dumaang isang lalaki at dalawang magagandang babae. Mistisahin ang itsura ng kababaihan. Noong makalayo na, ay saka lang nagsalitang muli ang ginang. "Sir, iyon si Onyok. Tapos iyong dalawa, mga asawa niya kuno. Walang nakakaalam ng pangalan eh. Kasi hindi mga taga rito at hindi rin nakikipag-usap sa kahit kanino. Ang kinakausap lang nila ay ang mga lalaking target nilang biktimahin." "Sige po, maraming salamat sa impormasyon." Maiksing sagot pa ni Magnus at muling naglakad malapit sa bukana noong waiting shed sa harap ng tindahan. Nakita ni Magnus na nakatayo sa malayo sina Onyo at ang dalawang dalaga. Titig na titig iyon sa kanya. Hindi malaman ni Magnus kung ano ang nangyayari sa kanya. Dahil tila bigla siyang naakit sa mga dalagang iyon. Gusto niyang lumapit sa mga dalaga, kahit sa isip niya ay ayaw niya naman. Mabuti at bigla siyang hinawakan ni Maris sa kamay. Nakayuko si Maris habang umuusad lang orasyon panlaban sa palipad hangin halina na ibinato kay Magnus. Hindi sakit ang dala ng palipad hangin na iyon, kundi isang mataas na uri ng gayuma para maakit sa mga dalaga. Noong natauhan si Magnus ay nakita niyang nakahawak sa kanya si Maris. "Maris, anong nangyari?" "Ginagayuma ka nila Magnus sa malayuan. Tumitig ka kasi ng matagal. Pero huwag ka mag-alala, nakontra ko na. Pwede ka na makipagtitigan sa kanila at ipakitang hindi ka natatakot." Muling tumingin si Magnus sa lalaking tinatawag na Onyo. Nakipagtitigan rin iyon sa kanya. Biglang pumula ang mata at ngumisi. Tila tinatakot si Magnus gamit ang paglabas ng pangil. Pero imbis na matakot ay itinaas ni Magnus ang kanyang kanang kamay at nag-dirty finger. "Tarantado ka, hindi mo ako madadaan sa pipitsugin mong parlor tricks." Bulong ni Magnus, pero halata sa pagmumuka ng tatlo na narinig nila iyon kahit pabulong. Dahil mga aswang naman sila. Nabura ang ngiti sa muka ng tatlo sa kaumalis. Tumila na rin ang ulan. "Mahina na ang ulan Magnus, tara na." Wika pa ni Maris at hinawakan na si Magnus sa braso. Nagpatianod na lang si Magnus sa hila ng dalaga. "Tandaan mo ang pagmumuka ng mga iyon Maris. Siya ang apo ng albularyo na si Lolo Oming. Iyon si Onyok. May kaalaman siya sa itim na mahika Magnus at isa rin siyang aswang." "Oo, obvious naman. Nagpakita ng pangil at pulang mata eh. Akala siguro matatakot ako." Sagot naman ni Magnus. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa paglalakad papaakyat sa burol, kung saan naroon ang bahay nila Aling Kuring. Pagkarating nila roon ay tahimik ang paligid. Naabutan nila sa loob ng bahay sina Jepoy, Aling Kuring at Sheena na nasa sala, pare-parehong tutok sa maraming comics. Kaya pala tahimik dahil busy ang tatlo sa pagbabasa. Walang nagsasalita o nag-uusap. "Uy, Sir Magnus, narito na pala kayo." Masayang wika pa ng binatilyok si Jepoy. Sabi naman ni Magnus, "Sige, paspasan yung basahin. Mamayang hapon na ako magbabasa pagkatapos magtanghalian. Maliligo na muna kami." "Sige po Kuya Magnus, marami na akong itinambak na tubig sa banyo sa kabilang kubo para doon na kayo maligo." Nagsalita naman si Aling Kuring. "Sir Magnus, iyong lechon kawali na pata na lang muna ang ipapaulam ko sa inyo ngayon ha. Hindi na ako nagluto ng bago. Sayang kasi baka masira. Marami iyon at wala kaming ref. Baka mamayang hapon ay magulay na lang ako ng langka na lalagyan ko ng talangka. May naglalako kasi noon rito, lalo kapag ganitong maulan ang panahon." "Opo Aling Kuring, ayos na po yun sa amin. Sige po, maliligo muna ako." Sabi naman ni Maris.
Mabuti at nakaligo ka na, Sheena. Halika, doon muna tayo sa kwarto mo. Dalhin mo na rin yung binabasa mong comics. Lalagyan kasi kita ng dextrose para magkaroon agad ng sustansya ang dugo mo. Tapos, may mga energy drinks din akong ipapainom sa iyo para mamayang gabi ay maging sapat ang lakas mo para sa gamutan. Okay po, Ate Maris. Wika pa ng dalaga na ikinangiti naman ni Maris. At least, hindi na Sindaya ang itinawag sa kanya. Tila kasi ipinamumuka sa kanya ang pagkakaroon ng dugong burhamin kapag naririnig niya ang pangalan niyang Sindaya. Lalo at ang mga burhamin ang nagbigay sa kanya ng pangalang iyon. Sumunod naman ang ginang noong dalhin ni Maris ang dalaga nito sa kwarto at nanood sa ginagawa ni Maris. Si Jepoy naman ay sumunod kay Magnus sa kabilang bahay. Pagkarating ni Magnus sa kubo ay nakita niya ang loob ng banyo na puno ng tubig ang isang malaking tapayan na naroon. May laman din ang isang bilog na container na pinutulan ng itaas na bahagi upang gawing timba. Tapos sa labas ng banyo ay may dalawang itim na container pa na may lamang tubig rin. Kuya Magnus, nasa banyo ka na? Oo, Jepoy. Jepoy, naroon pala ang sombrero na binili ko para sa'yo. Sa plastic na dala ni Ate Maris mo. Puntahan mo na lang doon. Kunin mo. Okay po, Sir Magnus. Maraming salamat. Wika pa ni Jepoy at nagmamadaling lumabas ng kubo upang magpunta naman sa bahay ng tiyahin. Hindi na nito alintana kahit pa umuulan at maulanan siya. Hindi na rin sumagot pa si Magnus dahil nagsisimula na siya mag-shampoo ng buhok. Matapos makaligo ay naabutan niyang naroon na sa sala sina Maris at Jepoy. Maris, maligo ka na habang napakarami pang tubig. Iba pala itong si Jepoy magsipag. Handang igiban lahat ng lalagyanan eh. Sabi naman ni Maris. Oo sige, maliligo na rin ako. Kanina pa ako naambunan eh at ang init na rin sa pakiramdam. Sagot ng dalaga, sabay tumayo na at nagtungo sa kwarto upang kumuha ng bihisan na nakalagay sa isang backpack. Sabi naman ni Magnus. Jepoy, pasuyo naman. Kunin mo uli ang thermos roon. Tapos magdala ka ng 3 tasa. Magkape tayo. Masarap magkape ganitong madilim ang paligid at malakas ang ulan. Sige po, Kuya Magnus. Wika pa ni Jepoy at ginamit na ang payong na nakasandig sa gilid ng pintuan. Mas malakas na kasi ang ulan at siguradong mababasa na talaga kapag hindi gumamit ng payong. Mabuti at may bato naman na tapakan mula sa kubo patungo sa bahay ng tiyahin. Kaya pwedeng doon na lang tumapak para hindi madulas sa putik na lupa. Pagkabalik ni Jepoy ay dala na ang mga bili ni Magnus. Jepoy, si Tio Marsing mo, nasaan? Umalis, Sir Magnus. May dadaluhan raw na kasal ng kumpare. Nakita niya bang medyo gumaling na ang anak niya bunso? Opo, Sir. Ang sabi lang, nabilisan na raw magpagaling dahil naghihintay na ang kanyang kumparing Carding na siyang ipapaasawa kay Ate Sheena. Hanip talaga ang taong yun ano. Parang alagang manok lang kung ipamigay at ibenta ang mga anak. Oo nga po, Sir Magnus. Mabuti na lang po talaga dahil malayong-malayo ang ugali ni tatay ko kay Tio Marsing. Dahil kung hindi, magre-rebelde talaga ako. Itatakas ko si ate para hindi lang maibenta. Huwag mo na yung alalahanin, Jepoy. Maswerte ka dahil hindi ganun ang tatay nyo. Ito namang si Tio Marsing mo ay gagawa namin ng paraan para magtino iyon. Sana nga po, tumino na siya. Para naman maging maayos na rin ang pamumuhay nila. May malawak naman sana silang lupain rito. Pero bihira matamnan. At ang inaani ay ipinang-iinom niya lang din. Kaya kawawa talaga sila Tia Kuring. Nagtimpla na si Magnus ng 3 kape. Iniabot kay Jepoy ang isa, tapos ang isa naman ay ibinigay kay Maris na katatapos lang magbihis mula sa paliligo. Nagsimula ng magbasa ng comics sila Magnus at Jepoy.
Si Maris naman ay naupo lang sa upuang may sandalan at nakatulala na nakatitig sa kape habang malalim ang iniisip. Maya-maya, nagsalita si Magnus. Maris, kumusta na nga pala ang planong pagsasayos ng ugali ni Mang Marsing? Ayos na yun, Magnus. Inilagay ko na sa alak na ininom niya kagabi. Kailangan ko na lang dasalan at gawa ng ritual para gumana. Kahit wala siya rito ay gagana rin naman iyon. Pero, saka na natin gawin bago tayo umalis. Okay. Mabuti at nalagyan mo na pala. Maiksing sagot ni Magnus at nagpatuloy na sa pagbabasa ng comics. Kinagabihan, sumapit ang alas 6 na walang pumapatak na ulan. Pero malamig pa rin ang ihip ng hangin at maulap ang kalangitan. Naririnig nilang nag-uusap sina Aling Kuring at ang anak nitong si Sheena. Ikinikwento kasi ni Aling Kuring ang mga nangyari sa kaibigan nito na namatay na ang iba. Sabi naman ng dalaga na malaki ang hinala niya na si Onyok ang may gawa noon. Bigla na lang kasi itong nakipagtropa sa kanila. Sabi naman ni Maris na malalaman nila ang totoo kapag isinagawa na ang gamutan. Matapos ang hapunan, ay agad nang nagsimula ng pagpapaningas ng pausok sina Magnus at Jepoy. Inilagay nila iyon sa mga paso at ipinwesto sa mga poste ng bakuran at ginawan ng bubong na plywood at biyak na yero para hindi iyon maulanan kung sakaling biglang bumuhos ang ulan. Pagpapatuloy pa rin iyon sa pag-usok. Pagkapasok nila Magnus sa loob ng bahay ay nasa itaas na si Maris, Sheena at Aling Kuring. Itinali nila ang mga paa at kamay ng dalaga sa may gilid ng papag para hindi gaanong makapiglas kung sakaling magsimula na ang gamutan at magwala muli ito. Sheena, handa ka na ba? Opo, Ate Maris. Ate Maris, may naririnig ako tumatawag sa akin. Pinapalabas na ako. Sila na raw ang bago kong kapamilya. Magnus, narito na mga bisita ni Sheena. Wika pa ni Maris. Agad pumasok ng silid si Magnus. Jepoy, halika. May ipapagawa ko sa iyo. Magpakatatag ka ha. Huwag kang maduduwag. Tandaan mo, narito lang ako sa gilid. Kaya kahit ano pang itsura ng aswang na makikita mo, huwag kang makakalimot sa plano. Wika pa ni Magnus at pinapwesto na ang binatilyo sa may gilid ng kama. Bali nasa may paa ng banda si Maris at ang dalagang si Sheena. Tanging isang lamparang nakadibuti lang ang ilaw sa kwarto para hindi mapansin masyado ng aswang kung ilan ang nasa silid. Nakatayo si Magnus sa may gilid ng malaking bintana habang si Jepoy naman ay kinakabahan habang nakahawak noong nakakasang crossbow pero nakatutok pa iyon sa ibaba. Ang sabi kasi ni Magnus na sesenyasan niya ito kapag kailangan ng iangat. Baka kasi mangalay ito kakatutok at wala pa ang aswang. Ramdam nila ang tunog ng malalakas na pagaspas na paikot-ikot sa buong bahay. May mga pag-agil din sa labas ang kanilang naririnig. Sumenya si Maris ng 4 o ibig sabihin 4 ang aswang na nararamdaman niya sa paligid. Tumango si Magnus. Hanggang sa maramdaman nilang naroon na sa may tapat ng bintana ang tunog ng pagaspas ng malaking pakpak. Nasundan iyon ng mahinang pagkalmot at tunog na tila isinisiksik ang kuko sa pawid na dingding ng bintana. Sumenyas na si Magnus kay Jepoy na iangat na ang crossbow. Dahan-dahan na iyong itinaas ni Jepoy at itinutok sa bintana. Ilang saglit pa ay dahan-dahan nang umaangat ang bintanang ditukod na nasundan ng unti-unting pag-ahon ng ulo ng aswang na may mahaba at magulong buhok. Unang nakita noon ay si Jepoy na nakaupo sa gilid ng kama. Inangilan iyon tapos biglang napatingin sa may paanan kung saan naroon sina Maris at Sheena. Napahigpit ang hawak ni Sheena sa kamay ni Maris. Shh! Huwag kang sisigaw, Sheena. Pumikit ka lang.
Wika pa ni Maris na nakatitig lang sa aswang na pinanlalakihan sila ng mata. Dahan-dahan nang ipinasok ng aswang ang kanyang katawan sa bintana at noong mga lahati na ang umangat ay tinanguan na ni Magnus si Jepoy. Kinalabit na ni Jepoy ang gatilyo noong crossbow at agad iyong tumarak sa dibdib ng aswang. Umangil iyon kaunti pero ngumisi na tila minamaliit ang epekto ng maiksing palaso na tumarak sa kanyang dibdib. Pero noong muling itukod ang isang kamay para tuluyang makapasok sa silid, ay bigla iyong natigilan at napatingin sa dibdib. Nagulat iyon dahil nalulusaw ang laman niya kung saan tumama ang palaso. Sumama ang muka ng aswang at halata ang pag-aalala sa tinangkang bunutin ang palaso. Pero biglang hinarap iyon ni Magnus at isinaksak ang hawak niyang mahabang itak. Ibinaon niya iyon ng todo kaya tumagos talaga iyon sa likuran. Napahiran niya iyon ng blue sodium solution kaya walang panama ang kunat ng balat ng aswang na may orasyon ng kabal. Kinapitan noon si Magnus kaya noong itulak ni Magnus papalabas ay nahila siya. Nasira ang bintana at kasama si Magnus na nahulog papalabas ng bahay. Dinig ni Magnus ang malakas na palahaw ng aswang na tila may tinatawag na mga kasama. Kahit nasa lupa na sila, ay nagpatuloy sa pagkawag ang aswang at nagpupumiglas. Hinila ni Magnus ang itak para mabunot sa pagkakasaksak. Kailangan niya paghandaan ang mga papasugod na ibang aswang na nasa paligid. Dumapa ang matandang babaeng aswang at pinilit gumapang papalayo. Pero paisa-isa ang hakbang noon at mukhang hindi na makakagapang hanggang sa labas ng bakuran. Nakita ni Magnus na meron pang 3 nilalang sa unahan na paparating. Nasaan yung tao naman ang hugis pero ang balat ay maitim at may manipis na balahibo. Medyo nakadeform kaunti ang pagmumuka. Hindi yun mukhang aso o lobo o baboy. Basta mukhang babae naman na medyo may pagkakulubot lang ang mukha. Puro nga iyon babae dahil mahahalata sa naglalakihang dibdib ng mga ito na nakabuyang-yang lang, gawa ng wala namang saplot, pero nababalutan ng maitim pero manipis na balahibo. Mabilis nagsitakbo papalapit ang mga iyon. Tinalon lang ang hanggang dibdib na taas ng bakuran. Titig na titig si Magnus doon sa babaeng nasa gitna na siyang may pinakamalaking kayamanan na dinadala at tila bumagal ang oras habang pinagmamasdan niya ang pagtalon noon kung paano umalog ang 2 kayamanan habang nakaangat sa ere. Pero bago pa man iyon makapasok ng tuluyan sa bakuran ay tinamaan na ng bala ng crossbow sa noo. Tila pinalo rin iyon ng maso sa ulo dahil tumilapon muli papalabas ng bakuran. Noong lingunin ni Magnus ay si Maris pala ang gumamit ng crossbow. Panira naman ang moment to. Yun pa naman sana ang gusto ko makalaban. Wika pa ni Magnus. Pagkalapag ng 2 sa loob ng bakuran ay inihanda na lang ni Magnus ang sarili kahit nawala na siya ng gana na makaharap ang mga kalaban. Magkasabay na umataki ang 2 babaeng aswang. Isa ang tumalo ng mataas patungo kay Magnus. Ang isa naman ay tumatakbo lang sa lupa na balak na mangyakapin sa bandang tiyan si Magnus. Mabilis nag-sidestep si Magnus kaya nailagay niya pareho ang 2. Malayo ang narating noong tumalon ng mataas kaya naiwan malapit kay Magnus ang isa. Pagka-sidestep ay mabilis rin siyang bumalik. Sabay saksak sa tagiliran noon at umikot para makakuha ng buwelo sabay tagpas sa batok noong babaeng aswang. Putol ang ulo noon at gumulong pa sa lupa. Napahiyaw naman ang natirang aswang. Galit na galit iyong umangil. Muli iyong tumalo ng mataas papunta kay Magnus. Pero bago pa makarating, ay isang palaso ang tumama sa batok noon. Kaya hindi na nga nakarating sa kinaroroonan ni Magnus
at sumubsob na lang sa lupa. Tila makikita naman ang pagkadismaya sa mukha ni Magnus. Sabi naman ni Maris, "Anong sinisimangot mo dyan, Magnus?" "Naman kasi, kaya ko naman yun, tumulong ka pa. Tsaka, bakit mo naman piniling panain yung nasa gitna kanina? Gusto ko yun makalaban dahil mukhang mabangis at malaki. Malakas." Sabi naman ni Maris, "Alin ang mabangis? Ang kabundukan?" "Ito naman, ipinaglalaban ko rito ang kaligtasan ng mga inosenteng tao. Tapos kung ano-ano ang iniisip mong masama laban sa akin." "Hay Magnus, kung hindi tayo magkababata ay pwede mong gamitin ang rason na yan. Kaso, kilalang kilala na kita Nawawala ang konsentrasyon mo kapag nakakita ka ng mga bagay na umaalog." "Ay, ewan ko sa'yo Maris. Jepoy, bumaba ka rito. Tulungan mo ako. Ibaon natin ito sa unahan." Sabi naman ni Jepoy, "Wag na po Kuya Magnus. May malambot na lupa doon sa unahan. Kumunoy ba ang tawag noon? Doon na lang natin itapon. Malalim naman siguro yun at hindi na mahuhukay pa." "O sige, pwede na roon," sagot pa ni Magnus. Kumuha ng panali si Magnus at tinalian ang leeg ng 4 na babaeng aswang at pinagtulungan nilang hilahin papunta sa may sinasabing kumunoy. May dalang flashlight si Jepoy para makita nila ang daan. Lalo at kumapal na naman bigla ang ulap at natabunan ang buwan. Noong makarating sila sa may gilid ng kumunoy, ay nagulat sila noong makitang bumalik na sa anyong tao ang 4 na aswang. Isa roon ay matanda, tapos ang 3 ay naggagandahang dilag. Titig na titig ang 2 sa kadalagahan. Lalo at walang kahit anong suot na sagabal ang mga iyon. Napasabi na lang si Jepoy, "Sayang sila Sir Magnus no? Ang gaganda pala nila. Tapos naging aswang lang. Kahit itong isa lang ang maging asawa ko, okay na ako rito. Ang ganda-ganda Tapos ang laki pa." Sabi naman ni Magnus, "Ay, huwag na natin pagnasahan ang mga iyan. Patay na sila. At isa pa, mga aswang din. Kahit pabuhay yan na makita natin ang ganyan ng itsura, papatayin ko pa rin. Dahil magpapatuloy silang mambibiktima ng mga inosenteng tao." "Sabagay, tama ka Sir Magnus," sagot pa ni Jepoy. Tapos isa-isa na nilang inihulog sa kumunoy ang mga katawan. Noong matapos ay saglit iyong dinasala ni Magnus at sinabing naway sumalangit ang kanilang kaluluwa kahit pa naging aswang sila. Lalo at ayon pa sa kwento, biktima lang ng panghahawa ang mga iyon at hindi talaga ginusto na maging aswang. "Tara na Jepoy," aya pa ni Magnus at naglakad na sila papauwi. Sabi naman ni Jepoy, "Sir Magnus, anong dinasal mo para sa kanila?" Na sumalangit nawa ang kaluluwa nila." "Ha? Bakit naman po? Aswang sila di ba? Maaring marami na rin silang napatay." "Sayang "Ha? Ano pong sayang?" Ang ibig kong sabihin, sayang ang mabuti nilang kalooban. Biktima lang din sila. Maaaring mabubuting tao rin sila bago pa sila naging aswang. Kailangan lang siguro nila ng kapatawaran sa mga nagawa nila noong naging aswang na sila. Sa pagkakaalam ko kasi, kapag aswang ka na, wala ka ng kontrol sa mga ginagawa mo. Lalo na kapag may nag-uutos sa iyo na isang pinunong aswang. Kaya kahit ayaw nilang pumatay, ay maaaring magawa na rin nila." Ganun po ba? Mabuti pala talaga no at nakilala namin kayo. May pag-asang hindi na maging aswang ng tuluyan si Ate Sheena. Wika pa ni Jepoy habang tuloy-tuloy silang naglalakad hanggang sa makarinig si Magnus ng kaluskos mula sa likuran. Kaya agad siyang napalingon. Nakita niyang may isang lalaki ang nakatayo roon na nagliliwanag ang mga mata. "Pangahas kang dayo ka! Hindi mo kinikilala kung sino ang babanggain mo, kaya magbabayad ka!" "Bakit? Sino ba kayo sa tingin mo?" Sagot naman ni Magnus. "Teritoryo namin ang San Juan. Lahat ng tao rito
ay pagmamay-ari na namin. Kahit sino ay pwede namin biktimahin, kaya walang karapatan ang kahit sino na manghimasok sa kung anong batas na pinapatupad namin rito. Teka, ano ka, Mayor? May pabatas-batas ka pang nalalaman? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Onyok, yung apo ng albularyo. Sino yung matandang aswang na pinatay ko? Lola mo ba yun? Pasensya na ha, kung may alam ka sa batas, alam mong trespassing ang ginawa niya. Nasa loob siya ng bakuran noong pinatay ko siya. Oo, lola ko siya. Pinatay mo siya sa bakuran ng isang bahay. Nasakop ng teritoryo namin, kaya hindi pa rin yung trespassing. Ikaw ang nagte-trespassing sa teritoryo namin, kaya pagbabayaran nyo iyon. Dalawa ang inyong naging pagkakamali. Una ay ang pakikialam sa hinawaan naming dalaga. Hindi ko na nararamdaman ang buhay ng sisiw na inilagay namin sa kanya. Pangalawa ay pinatay mo si lola ko at ang tatlo sa aking mga asawa. Relax ka lang, Brad. Balita ko marami kang asawa. Hindi kawalan sa'yo kung mababawasan ng 3. Oo, tama ka. Marami nga akong asawa. Pero ganun pa man, magbabayad ka pa rin. Kasama din iyong kasama mong dalaga na mahinang manggagamot. E di sige, naniningil ka pala ng parusa eh. Dito na natin gawin ngayon. Tapusin na natin yung paniningil mo nang makauwi na rin kami sa amin. Wika pa ni Magnus. Sabi naman noong lalaki, masyado kang arugante pare at mayabang. Tignan natin yung yabang mo. Bukas ng gabi, pumunta kayo sa teritoryo namin at doon tayo magtutuos. Kita mo to, sabi mo teritoryo mo ang buong bayan na ito. Eh bakit kailangan pa sa bahay nyo kung teritoryo nyo pa rin naman ang lupaing tinatapakan natin ngayon? Tsaka, hindi ako uto-uto para magpunta roon at pumasok sa bitag nyo. Ah, ganun ba? E di sige, bibigyan kita ng dahilan para magpunta sa amin. Wika pa ng lalaki. Sa isang iglap, nakaramdam si Magnus ng malakas na daluyong ng hangin. Pagkalingon niya sa likuran ay wala na si Jepoy. Sir Magnus! Tulong! Sigaw ni Jepoy pero nasa malayo na ang boses noon. Traidor talaga kayo mga aswang! Gumamit ka pa ng bihag para lang makalamang. Sige, humanda ka. Darating ako sa teritoryo nyo. Wika pa ni Magnus pero mabilis niyang kinuha ang punyal at ibinato sa lalaki. Bago pa makarating ang punyal roon ay nawala na bigla ang lalaking aswang na si Onyo. Napasabi nila si Magnus ng, aba, gumagamit ka rin pala ng mahika. Tuso ka talaga. Samantalang ako walang kapangyarihan. Iiling-iling na wika pa ni Magnus at kinuha na ang ibinatong jungle knife. Dali-dali siyang umuwi at sinabi kay Maris ang nangyari. Maris, si Jepoy, dinukot ni Onyok. Ha? Paano nangyari yun? Magkasama kayo. Kausap ko si Onyok na may ibang dumagit kay Jepoy. Pinapapunta niya tayo sa kanyang teritoryo para doon daw magtuos. Sabi naman ni Maris, hindi pwede ngayon Magnus, na ipainom ko na kay Sheena ang tinimpla kong langis. Ilang saglit na lang ay magsusuka na siya. Kailangan kong abangan ang paglabas ng sisiw. Ang totoo Maris, bukas nila gusto makipagkita. Pero hindi na ako makakapaghintay pa ng bukas. Pero Magnus, paano tayo pupunta roon? Hindi natin alam ang lugar nila. Hindi tayo pwede magpasama kay Aling Kuring dahil wala namang maiiwan kay Sheena rito. Sige, bukas na nga lang. Sana wala silang gawing masama kay Jepoy. Wika pa ni Magnus at naghanda ng mga gamit. Ang balak niya kapag sumikat na ang araw ay pupunta siya sa tindahan sa ibaba at magpapasama sa binatilyong si Jake para ituro ang bahay ng manggagamot na si Lolo Oming. Maris, pwede mo nang kalagan ang mga kamay ni Sheena. Mukhang patay na nga talaga ang sisiw sa loob niya. Yun din ang sabi sa akin ni Onyo. Pinatay raw natin, kaya hindi na nila maramdaman. Agad naman iyong kinalaga ni Maris. Ilang saglit pa ay nagsimula ng dumuwal ang dalaga. Nakaalalay naman ang ina habang hawak ang timba na pinagpapasukahan.
hanggang sa magsuka na nga ng tulo ang dalagang si Sheena. Nakaabang lang si Maris habang nakatutok ang flashlight sa timba. Noong makitang may lumabas na sisiw, ay agad na iyong kinuha ni Maris. Dinala sa labas, binuhusan ng langis, bago gaas at sinilaban. Napakabaho ng amoy ng sisiw na iyon, kaya napapatakip ng ilong niya si Magnus. Binabantayan niya kasi si Maris habang ginagawa iyon para hindi sila masalisihan. Pagkabalik nila sa loob ng bahay ay maayos na ang pakiramdam ni Sheena. Pinulusuhan ito ni Maris at tinignan ang mga balintataw. Normal na ang lahat. Sabi ni Sheena sa ina, "Nay, nagugutom po ako. Gusto ko po ng may sabaw na pagkain." Sabi naman ng ina, "Tamang-tama anak, at may binili ako noodles. Teka, at lulutuin ko para makahigop ka." Wika pa ni Aling Kuring at dali-daling bumaba. Naiwan si Maris sa tabi ng dalaga, habang si Magnus naman ay ibinabalik ang napigtas na bintana. Ditali lang kasi ang pinakaibabaw noon, kaya gamit ang lubid na nakita ay itinali niya para hindi makapasok ang ulan pati na ang malamig na hangin mula sa labas. Nagsalita ang dalagang si Sheena. "Ate Maris, maraming salamat po sa paggamot mo sa akin. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya na gumaling na ako. Ibig sabihin kasi, matutuloy na ang pagpapaasawa sa akin ni tatay doon sa kumpare niyang si Mang Karding. Balak ko na kapag kaya na ng katawan ko maglakad ng mabilis, ay lalayas na lang ako para matakasan ko ang impyernong buhay na naghihintay sa akin." Sabi naman ni Maris, "Sheena, alam ko ang problema mong iyan, pero huwag kang mag-alala. Pangako, hindi ka na ipapakasal ni tatay mo sa kumpare niya at magbabago na siya ng tuluyan. Hindi na rin siya iinom ng alak kasama ang mga barkada at mga kumpare niya." "Talaga po? Ano pong gagawin niyo?" "Gagamitin ko ang kakayahan ko bilang isang babaylan at ibabalik ko ang dating mabait at mapagmahal sa pamilyang ugali ng iyong ama. Ako na ang bahala roon. Huwag mo na iyong alalahanin pa." "Maraming salamat po, Ate Maris." Wika pa ng dalaga sabay yakap kay Maris. Niyakap na rin ito ng mahigpit ni Maris. Makalipas ang 10 minuto siguro ay pumanhik na si Aling Kuring. Dala ang katamtamang laki ng mangkok na may lamang mainit na noodles. "Oh, sige na Sheena, kumain ka na at magpahinga. Pagpaplano lang kami ni Magnus kung paano babawiin ang pinsan mo si Jepoy. Tinangay siya nila Onyo. Alam mo ba ang bahay nila?" "Opo, alam ko. Pero marami ang nagsasabing may kababalaghang nangyayari sa lugar ng kanilang tinitirhan eh. Nasa dulong bahagi kasi sila. Tapos, isang makipot na daan ang mapapasukan hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Pero madalas, kapag hindi welcome sa kanila ang pumupunta, hindi nakakarating, naliligaw. Maging noong minsan kaming sumubok na puntahan si Onyo, ay hindi namin matagpuan ang kanilang bahay. Para bang nawawala iyon, maging ang daan ay napuputol. Tapos, mamamalayan mo na lang, nasa gitna ka na ng kakahuyan na malayo sa lugar nila." Napatango-tango na lang si Maris. "Aling Kuring, kayo na po ang bahala kay Sheena ha. Magpapahinga na kami. Magaling na po siya. Kailangan niya na lang magpahinga para manumbalik ang dating lakas." "Oo Maris, sige. Ako na ang bahala rito. Maraming salamat ha. Papaano si Jepoy?" "Bukas po, pupuntahan namin siya sa teritoryo nila Onyo. Huwag po kayo mag-alala. Maibabalik namin ng ligtas ang pamangkin niyo." Tumango-tango lang si Aling Kuring. Saka lumabas na ng silid sina Magnus at Maris. Pagkarating sa kubo ay nagsalita si Maris. "Anong balak mo, Magnus?" "Balak kong puntahan na ngayon ang teritoryo nila Onyo." "Pero Magnus, ang sabi ni Sheena, kapag hindi welcome sa kanila ang darating, ay hindi magpapakita ang kanilang lugar." "Maaaring totoo naman yun Maris, para sa mga normal na tao, pero hindi sa babaylan na katulad mo. Maaari mong kontrahin ang ginagamit nilang sa bulag." "Oo Magnus, tama ka rin naman dyan.
Pero paano ko kukontrahin kung hindi naman tayo makakarating sa mismong harapan ng bakuran nila? Hindi naman gagana ang pangkontrang orasyon kung nasa malayong lugar tayo. Wala rin tayo makikita noon. Anong balak mo? Ipagpapabukas pa ang pagpunta roon? Paano kung kinain na nila si Jepoy? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun kay Jepoy. Ako ang kasama niya at dinukot siya habang naroon ako nakatayo ng walang kaalam-alam. Magnus, sa dami ng tao, babae, dalaga at mga dalagita sa lugar na ito, sa tingin mo, si Jepoy na lang talaga ang pagtsatsagaan nilang ihapunan? Isang payat na binatilyo na kaunting hangin lang ay ililipad na. Ikalma mo ang sarili mo at tigilan ang paninisi sa sarili. Magtiwala ka na muna sa payo ko. Walang mangyayaring masama kay Jepoy. Nararamdaman ko iyon. Matulog na muna tayo para sapat ang lakas natin bukas ng gabi na harapin sa laban ang grupo ni Onyok. Tiyak, kasama sa makakalaban natin ang matandang albularyo na si Lolo Uming. Tauhan pala iyon ng mga Burhamin at binibigyan ng proteksyon. Kaya bilang kapalit ay mga dalaga ang binibiktima nila. Tsaka Magnus, iyo sumapi kay Sheena. Isa siyang prinsipe ng mga Burhamin. Siya si Aldino. Kilala niya siyempre ang ama kong si Karim. Inaalok nila akong sumapi sa kanila. At may sinabi pa siyang medyo ikinabahala ko. Si Apong Abraham raw ay suportado nila ng malalakas na kapangyarihan. At kapag sumapi raw ako sa kasamaan, ay ibibigay nila sa akin ang kapangyarihan na mas malakas pa sa ibinigay nila kay Apong Abraham. Pero kahit mangyari raw iyon, ay wala pa rin daw kasiguraduhan na mananalo tayo sa laban kay Abraham dahil may hawak na siyang mga anghel sa kanyang panig ngayon. Ha? Talaga? Magmumukha na pala talaga akong bata kapag nilabanan ko si Abraham. Ako nawala ng kapangyarihan, tapos siya nadagdagan pa ng kakampi. Ay, ewan ko na lang talaga kung saan tayo pupulutin ito. Tila pinanghihinaan ang loob na pagkakasabi ni Magnus. Sabi naman ni Maris, ano ka ba? Maaga pa para panghinaan ng loob. Tsaka, hindi ka naman nag-iisa sa laban na ito. Narito ako. Hindi kita papabayaan kahit kailan. Seryosong wika pa ni Maris habang nakatitig sa mga mata ni Magnus. Dahan-dahang lumapit ang muka ni Magnus sa muka ni Maris at mukhang idadampi ang labi sa labi ng dalaga. Pero ayaw ng dalaga na makasira ng relasyon ng iba. Kung maghihiwalay man sina Magnus at Althea, gusto niyang dahil sa sarili nila yung desisyon, hindi dahil sa naging kabit siya ni Magnus. Kaya kahit labag sa loob, ay iniatras niya na ang sarili. Sabay sabing, Magnus, wag mong gawin ito sa akin. Ayoko magmukhang masamang tao sa lahat ng mga kakilala natin dahil sa inagaw kita kay Althea. Sige na, magpahinga ka na. Gagawin ko lang muna ang ritual para sa tatay ni Sheena bago ako matulog. Wika pa ni Maris at nagpaninga sa kusina para sa kaunting pausok na kakailanganin niya sa ritual. Natauhan naman si Magnus sa mga sinabi ni Maris. Pumasok na lang siya sa loob ng silid at natulog na. Matapos may isagawa ang ritual ng pagtatama ng ugali, ay nahiga na rin si Maris sa tabi ni Magnus. Kinabukasan, nagising si Maris na nakayakap sa kanya si Magnus mula sa likuran. Sabi niya na lang, Magnus, bakit ka nakayakap sa akin? Nagising naman ang binata. Hala, sorry, hindi ko sinasadya. Gininaw yata ako at naghanap ako ng mayayakap. Agad nang bumangon si Maris at nagbanyo. Pagkabalik nito ay nagpaalam kay Magnus na mauuna na sa bahay nila Aling Kuring. Tumango-tango lang si Magnus tapos nakabalik sa pagtulog. Makalipas ang mahigit 2 oras. Uy, Magnus! Magnus! Akala ko babangon ka na kanina ah. Ha? Anong oras na ba? 9:00 na kaya? Agad naman bumangon si Magnus.
Maris, kumain ka na? Oo, nag-almusal na kaming lahat. Ikaw na lang ang hindi pa. Sinabi ko sa kanila na hayaan ka lang na magpahinga ng mahaba dahil napagod ka rin sa laban kagabi. Napagod ang mga mata mo sa kakatitig sa mga umaalog. Ito naman, ayaw pang mag-move on. Pass is pass. Pass na ba yun agad? Kagabi lang yun, di ba? Oo, kalimutan mo na yun. Namamahinga na ang katawan ng mga taong yun eh. Inuungkat mo pa. Wika pa ni Magnus na nakasimangot. Tatawa-tawa naman si Maris. Bumangon na si Magnus at nagpunta na sa bahay nila Aling Kuring. Si Maris naman ang naiwan sa kubo. Pagkarating niya sa bahay ay nagulat siya nang makita sa harapan na nagsisibak na ng kahoy na panggatong si Mang Marsing. Uy, Sir Magnus, gising ka na pala. Pasensya ka na sa mga pananalita ko noong nakaraan ha. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko ang mga iyon. Sige po, walang problema yun sa akin. Mag-almusal ka na muna dyan, Sir Magnus, at tatapusin ko lang itong sinisibak ko. Wika pa noon at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Sabi naman ni Aling Kuring, huwag mo nang itanong, Sir Magnus, kung anong nangyayari. Mukhang nabati yata. Biglang naiba ang ihip ng hangin eh. Umuwi ng madaling araw. Nagigib ng maaga, tapos nagsibak ng kahoy. Ang sabi, aalis daw siya mamaya. Sisingilin niya na raw ang mga may utang sa kanya para mabayaran niya na si Paring Karding sa mga utang niya roon. At sasabihin niya raw na hindi na itutuloy ang pagpapaasawa doon kay Sheena. Lalapit rin daw siya sa kakilala niyang konsehal kung pwedeng ilakad si Sheena na makakuha ng scholarship. Pag-aaralin niya na raw muli ang bunso namin. Nakagraduate naman kasi ito ng high school, pero hindi lang nakapagkolehiyo. Kakaiba talaga ang mga sinasabi niya ngayon. Tapos kanina ay halos lumuhod sa harapan ni Maris sa paghingi ng tawad sa mga sinabi niya noong nakaraan. Ah, ganun po ba? E di mabuti po pala. Kaya gantihan niyo na lang din ang mabuti. Maging mas mabuting asawa pa kayo sa kanya at alagaan niyo rin siya. Lalo at mukhang nagtitino na pala. Oo nga, Sir Magnus. Pag-aaralan ko na rin na hindi palagi magsasalita ng pasigaw. Tama po yan, Aling Kuring. Oh, sige na sir, mag-almusal ka na. Ikaw na lang ang hindi nakakapag-almusal. Sige po, bababa rin kami maya-maya kaunti, mag-iimbestiga. Sige po, sir. Sagot naman ang ginang at ipinaghain na si Magnus ng pagkain sa lamesa. Noong makatapos kumain, ay pumasok naman sa kusina si Mang Marsing. Dala ang 6 na pirasong buko. May butas na ang isa at iniabot kay Magnus. Sir Magnus, oh, fresh buko. Bagong pitas talaga yan. Hala, salamat po ha. Sana hindi na kayo nag-abala. Delikado pa naman umakyat kayo ng nyug dahil madulas gawa ng ulan. Ano ka ba, Sir Magnus? Isa akong manananggot. Maulan o maaraw ay umaakit ako ng nyug. Kaya hindi na bago sa akin ang madulas na puno ng nyug. Itutuloy ko na rin uli ang paggawa ng tuba at suka na pambenta namin. Narealize ko lang kahapon, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Naghihirap ang pamilya ko. Samantala, napakarami kong pwedeng gawing hanap buhay para maging masagana kami. Kaya mula ngayon ay sisimulan ko na ang tamang pagbabago. Maganda po yan, Mang Marsing. Ituloy-tuloy niyo lang po yan. Wika pa ni Magnus. Hindi niya na rin inabala pa ang lalaki na magpasama sa pagpunta sa bahay nila Onyo. Lalo at nalaman niyang marami pala itong balak gawin sa maghapon. Matapos makakain ay naroon na rin si Maris sa tapat ni Magnus. Kumakain ng bagong biyak na buko. Ano, tara na? Tanong pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, sige, baba na tayo habang hindi pa maulan. Pero Maris, dalhin pa rin natin ang 2 payong. Makulimlim pa rin oh, kaya hindi malayong babagsak ang ulan maya-maya. Oo sige, sagot naman ang dalagang si Maris na tapos nang nakaligo. Naligo ito noong iwan siya ni Magnus sa kubo ng mag-isa. Pagkababa nila
ay dumiretso sila sa tindahan ni Aling Marites. Aling Tess, magandang umaga po. Uy, sir, kayo pala. Magandang umaga rin po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Aling Tess, alam niyo po ba ang bahay nila Lolo Uming? Yung sinasabi mong matandang albularyo? Nanlaki ang mga mata ng ginang at tila nagulat sa tanong. Naku sir, siyempre alam namin ang direksyon kung saan banda. Pero mahiwaga ang lugar na iyon. Hindi palaging naroon. Iyon bang pagpapakita lang sa mga taong gusto nilang makarating. Pero sa mga hindi, ay hindi iyon matatagpuan. Saan po ang direksyon na iyon? Iyan sir, iyang padiretsyong iyan. Una mong madadaanan ay iyong sementeryo. Doon pa lang ay nakakakilabot na. Ewan ko ba? Minsan kasi ay parang nagfa-fog ang mismong lupa roon at napakalamig ng atmosfera sa bahaging iyon. Kaya kahit sino ay hindi maiwasang panindigan ng balahibo. Tapos mula roon ay maglalakad pa ng 10 minuto mahigit bago makarating sa bakuran nila. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi iyon palaging naroon. Minsan ay wala. Depende sa intensyon ng tao sa kanila. Hindi ko nga rin alam kung paano nila iyon nalalaman. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mag-iingat kayo sir ha, kung pupunta kayo roon. Marami nang nagpunta roon na hindi na nakabalik. Alam ko yun, kasi dito sila nagtatanong. Tapos, pagkalipas ng 1 linggo, ay mga kaanak naman ang pupunta rito na magtatanong din. Dahil hindi na raw nakauwi ang kaanak nila na nagpaalam na pupunta rito. Maging ang mga taga-barangay nga ay hindi rin basta-basta nakakarating roon. Okay po, tatandaan ko lahat ng mga sinabi nyo. Wika pa ni Magnus at tumalikod na. Ano? Saan daw banda? Tanong pa ni Maris. Diretsuhin lang daw ito. At kapag narating na ang sementeryo, ay mahigit 10 minuto, mararating na rin ang harapan ng bakuran noong albularyo. Di tara na. Wika pa ni Maris at nagsimula ng maglakad ang dalawa. Pagsapit nila sa may sementeryo, ay nangilabot nga sila pareho. Dahil tila usok ang hamog na kumakalat sa paligid. Napahima si Magnus sa mga nilalamig niyang braso. Naninindig rin ang kanyang mga balahibo. Tinignan niya ang oras, 10:40 ng umaga. Sige na Maris, tara na. Orasan lang natin ang 15 minutes. Tapos kapag wala tayo makita, ay bumalik na tayo para hindi tayo maligaw ng tuluyan. Wika pa ni Magnus. Ipinagpatuloy na nila ang paglalakad. At noong eksaktong 10:55 ay huminto sila at inilibot ang tingin sa paligid. Wala silang makitang bahagi na may bakanting lote. Puro malalaking puno at nyug ang nasa paligid. Nang may nagsalita. Ano akala nyo? Pwede kayong sumugod rito kahit anong oras nyong gustuhin? Gaya ng sabi ko, nagkamali kayo ng pinasok na teritoryo. Hindi kayo makakarating sa bahay namin kapag walang pahintulot namin. Kahit anong orasyon pa ang gamitin nyo, ay baliwala lang yan. Umuwi na kayo at maghanda. Hihintayin namin kayo mamayang 9:00 ng gabi. Makikita nyo itong aming bahay, pati na rin ang binatilyong gusto nyong iligtas. Wika pa ng boses. Magkatalikuran sina Magnus at Maris na nagmamasid kung nasaan banda ang boses, pero hindi nila malaman. Para itong nagmumula sa lahat ng direksyon na umieko pabalik-balik. Sabi na lang ni Maris, "Tara na Magnus, wala tayong mapapala rito. Hindi natin sila malalabanan kung hindi sila magpapakita. Bumalik na lang tayo mamayang gabi." Wika pa ni Maris, sabay dahan-dahang hinila si Magnus. Si Magnus naman ay panay ang sigaw habang isinisigaw ang pangalan ni Jepoy. Pero wala siyang sagot na naririnig. Maging ang boses noong nagsasalita na sa tingin nila ay si Onyok ay nawala na rin. Habang naglalakad papauwi ay nag-iisip si Magnus hanggang sa sinabi niyang
Maris, sa tingin ko marami sila sa kanilang teritoryo. Tapos meron pa silang albularyo na may basbas ng mga burhamin. Mukhang kakailanganin natin ng backup. Sino naman? Kung sina Tomby ang ibig mong sabihin, masyadong malayo kung uuwi pa tayo ng Santa Ines. Hindi, si Father Jacinto ang ibig kong sabihin. Di sige, dumiretso na tayo roon para masundo siya. Sapat pa naman ang oras. Sagot naman ni Maris. Pagkarating nila sa may tapat ng tindahan ni Aling Tess, ay nakaabang na roon ang ginang. Ano sir? Nakita nyo? Hindi po. Tama kayo. Hindi ngayon nagpapakita kapag hindi welcome sa kanila ang panauhin. Opo sir, ganun na nga po talaga. Sumakay na sina Magnus at Maris sa sasakyan at bumiyahe patungo ng San Isidro. Muli na namang bumagsak ang malakas na ulan noong nasa daan na sila. Pasado alauna ay naroon na sila sa San Isidro. Naabutan nilang nasa bahay lang ang ninong ni Magnus. Oh, Magnus! Kumusta ang lakad niyo sa San Juan? Iyong nayanggaw po ay nagamot na ni Maris. Pero meron palang mas malaking problema roon. Wika pa ni Magnus at sinimulang ikwento sa pari ang buong senaryo ng mga pangyayari. Mabuti at naisipan niyong kumuha ng backup. Saglit lang at maghahanda ako ng mga gamit. Wika pa ni Father Jacinto na naglagay ng mga gamit niya sa isang itim na bag. Matapos makapag-impake ay muli na silang nagsisakay sa sasakyan at bumiyahe papabalik ng San Juan. Sabi naman ni Maris, Magnus, nakalimutan na natin ang oras. Mag-aalas 2 na oh. Wala pa tayong tanghalian. Nagugutom na ako. Hala, oo nga, ako rin. Pagsang-ayon pa ni Magnus. May chocolate bars tayo rito. Baka gusto mo. Ayoko niyan. Gusto ko kanin. Di sa bahay na nga lang. Sigurado naman na ipinaghanda tayo roon ng pantanghalian. Sagot naman ni Magnus. Mabuti at noong dumating sila sa San Juan ay halatang katatapos lang ng malakas na ulan. Kaya agad rin silang nakalabas ng sasakyan. Dala pa rin nila ang payong dahil baka bigla na namang bumuhos. Pagkarating nila sa bahay nila Aling Kuring ay naabutan nila ang ginang na nagbabasa ng comics sa may sala. Magandang hapon po Aling Kuring. Ito nga po pala si Father Jacinto, ang ninong ko. Sinundo namin siya dahil mukhang kakailanganin namin ng karagdagang tulong mamayang gabi para iligtas si Jepoy. Magandang hapon po, Father. Wika pa ng ginang at nagmano sa pari. Maging ang dalagang si Sheena ay nagmano rin. Si Mang Marsing po, nasaan? Wala. Umalis na para maningil. Marami iyong lakad ngayon. Lahat magaganda. Kaya hinayaan ko na lang din. Kumain na ba kayo, Sir Magnus? Marami kasi akong sinaing at nilutong ulam. Tamang-tama po, Aling Kuring. Hindi pa kami nagtatanghalian. Nagmamadali kasi kami na makabalik rito agad. Ganun ba? Mabuti pala kung ganun. Sige po, ipag-ahanda ko na kayo ng makakain. Anak, magtimpla ka ng juice sa pitchel. Ha? May juice po tayo, Nay? Oo, anak. Nag-grocery si tatay mo kanina bago siya umuwi. Marami niya ang pinamili. Wow, himala talaga ang nangyayari ngayon sa kanya, Nay, no? Oo, anak. Alam ko yun. Hayaan na lang natin. Baka totoong magbabago na talaga siya. Huwag na natin kontrahin pa, baka maudlot. Opo, Nay. Sagot naman ng dalagang anak at nagtungo na rin sa kusina upang sundin ang utos ng ina. Sir Magnus, magsiupo na po kayo rito. Nakahanda na ang pagkain. Okay po, salamat. Sagot naman ni Magnus at nagsilapit na ang tatlo. Kakain na rin ako. Masarap ang ulam Ginataang laing. Bihira ako makatikim nito. Tsaka, alas 10 pa kanina noong magtanghalian ako ng mabilisan. May kasal kasi ako babasbasan sa simbahan. Wika naman ni Father Jacinto. Habang kumakain, ay nagpatuloy si Magnus sa pagkikwento ng mga bagay na kailangan pang malaman ng pari tungkol sa kanilang misyon roon. Magnus,
Ito talaga ang ibig kong sabihin na minsan ay magbayan-bayan din tayo sa pagbisita para malaman natin kung may mga ganitong nananahan sa mga bayan. May malaki angka na pala rito ng aswang, wala pa tayong kaalam-alam at marami na rin ang nabibiktima. Opo Ninong, tama talaga kayo. Pero saka na po siguro kapag nakababa na kami galing Ibisan. Kailan nga pala kayo aakyat roon? After po siguro nitong tag-ulan na season. Mahirap maglakbay kung ganitong palaging maulan eh. Matarik na nga ang daan, tapos magiging madulas pa. Mas delikado iyon. Lalo sa mga bahaging may bangin. Oo, tama nga iyon anak. Anong dala mo dyan Ninong para sa susugurin natin mamaya? Di mga armas na hindi nila aasahan. Malamang umaasa silang buntot pagi at itak lang ang dala natin. Ano pat firearms dealer tayo kung hindi tayo gagamit ng pangmalakasan nating mga armas. Ang sabi mo ay nakakubli sa mga pangkaraniwang tao ang lugar na iyon. Kaya ibig sabihin, kahit maingay ang labanan ay walang makakarinig. Maganda yun. Lalo at mga granada at flash grenade ang dala ko dyan. Lahat ng aswang na nasa 10-meter radius ay siguradong madidisorient. Panandali ang mawawala ng paningin ng 2 hanggang 5 minuto. Sapat na oras iyon para tagpasin ko isa-isa ang liig ng mga iyon. Si Maris na ang bahala sa albularyo nila roon. Sana lang marami ang aswang na naroon. Para naman hindi sayang ang mga papasabugin kong granada at flash grenade. Ang mamahal pa naman ng mga ito. Kaya hindi sulit kung 2 aswang lang ang mapapatay kada granada. Opo Ninong. Pero siguraduhin yung hawak muna natin si Jepoy ha, bago kayo magkahagis ng mga granada. Baka si Jepoy patuloy ang masabugan. Abay oo naman, may dala rin akong earplugs at eyeglasses para hindi siya maratil sa mga putok at pagsabog. Ikaw na ang magsuot ng isang eyeglasses na dala ko. Itong salamin na gamit ko ay equipped na rin naman ng proteksyon para sa flash grenade. Hindi na ako masisilaw doon. Iba talaga kayo Ninong. Mukha lang kayo normal na pari. Pero ang mga gamit nyo, pang CIA grade equipment. Pang Mission Impossible talaga ni Tom Cruise. Abay oo naman. Gaya nga ng sabi ko, ano pang silbi ng pagiging arms dealer natin kung hindi naman tayo protektado? Nagpatuloy pa nga sa pagkikwentuhan ang tatlo ng mga mahalagang bagay habang kumakain. At matapos makakain ay nagpahinga sila sa kubo habang nagpapatay ng oras upang handa rin sila sa magiging laban sa kinagabihan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 141. Siguro alam nyo na ha, malaking sagupaan na naman po ang kasunod na part nito dahil susugod na sila sa teritoryo ng mga asbo na may kakamping malakas na albularyo. Abangan nyo po yun ha. Muli ko na naman pong ipapakiusap. Yung iba nating mga kwento ay pakinggan nyo rin po. Please. Salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.